Unang purpose ng buhay natin, ito yung pinakasentro ng lahat. Worship. Pag sinabing worship, kaligayahan ka ng Diyos. Okay. Ngayon ang tanong, paano ba mabibigyan ng kaligayahan ng Diyos? Yun kasi ang tanong doon. Ito yung pinaka-common, ano? Ang tunay na purpose sa buhay mo ay mabigyan mo ng kaligayahan ng Diyos. Basa. Ano ba yung nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos? Huwag kang titingin sa Old Testament. Titingin ka sa New Testament mismo. Ito yun, no? Ephesians chapter 1 verse 4, at sa atin nakipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Pag sinabing bago ka pa nilikha, ay yung purpose mo. Paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos? Nang itinalaga ka na ikaw yung maging magpasa ilalim kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, tama yung ginawa mong desisyon na kapag na kay Kristo Jesus ka, yun ang magbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Okay? Lahat ng yun ayon sa tinapos na gawa ni Kristo na dapat mong panampalatayanan. Okay? So malino na sa atin ang worship is all about faith to the finished work of Christ. Dito yung full grace gospel sa worship. Dito yun. Ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos, hindi yung pagluhod-luhod mo, hindi yung pag-iyak-iyak mo, hindi yung pakanta-kanta mo sa online, hindi yun. Ang tunay na magbibigay ng kaligayahan sa Diyos, hindi yung pag-ibig mo. Ang magbibigay ng kaligayahan sa iyo sa Diyos ay yung mamanampalataya ka sa Kanyang anak. Tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang mensahe ng Pure Grace sa ating movement, sa Pure Grace natin, ang mensahe natin, hindi pag-ibig natin sa Diyos ang ating pinopromote, kundi kung paano tayo inibig ng Diyos. Okay? That is worship. Kung gusto mo manambahan sa Diyos, manampalataya ka sa Kanyang anak, tapos. Hindi na kailangan ng luhod-luhod, paiyak-iyak ka pa, drama. Ang daming kadramahan ng mga born again ngayon, totoo lang. Pero sa totoo lang, yung mga tao sa simbahan ngayon, puro drama, puro kaplastikan lang ang pinagagawa. Paiyak-iyak pa, paluhod-luhod pa. That is emotion, that is not a worship. Emotion lang yan. That is not true. Niloloko nyo lang mga sarili nyo. Pero hindi ko sinasabing hindi nyo gawin yan, hindi masama yan. Pero kung i-describe nyo ang worship, that is not a worship. That is an expression lang yan. Expression of worship, that is not a true worship is all about. The true worship is all about is to believe what Christ has done for us through faith. Habang panahon tayong pinagluloko ng mga simbahan na to ng pagsamba daw yung paluhod-luhod, paiyak-iyak. Puro kadramahan ng mga pinagtuturo sa atin. Puro drama. Tandaan niyo mga kapatid, ang pananampalataya at pananalig kay Kristo at pagtanggap niya ng pag-ibig ay may kalakip na talino. Hindi puro kabubuhan ng mga natututunan natin sa religion. Hindi po yung pagluhod-luhod. Wala, ano lang yun, emosyon lang yung mga kapatid. Real talk to real talk. Emosyon lang yan. Basahin nyo, tingnan nyo sa history ng buhay nyo, ng mga pinaggagawa nyo na nasa ano pa kayo, nasa perverted. Lahat naman yung drama eh. Tingnan nyo pag merong isang umiyak, dadama, iiyak din yung isa, mag-iiyakan ng lahat. Tapos sasabihin nyo, puspos kayo ng banal na spirito. Hindi puspos ng banal na spirito yun. Puspos kayo ng mga emosyon nyo, emosyon lang yun. Meron pang nai-slain, meron pang palaglag. Meron pang tumatawa, meron pang Wala, niloloko tayo ng religion, tama na yan. Tama ng drama sa panahon na to. Puro kayo kadramahan. Daig nyo pa yung mga telenovela, no? Meron pa yung kagaya dati na nasa Corpus Christi ako, meron pang Come, Holy Spirit. Ayan na, Holy Spirit. Ayan na. Diyos ko, Lord. Niloloko tayo ng mga pastor na yan. Yung pala, emosyon lang, iyak-iyak lang. Tapos meron ako nakita, maraming kalapati naglaliparan. Ganun pa. Pinagloloko tayo ng religion, guys. Gumising na kayo. Ano yan? Drama lang yan. Hindi totoo. That's not true. Sa leksikin nyo, ang puso nyo, alam nyo yung totoo. Drama lang yan. Puro kadramahan ang pinagtuturo sa atin. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa drama eh. That is not worship. That is emotion. Emotion lang yan. Gamitin nyo utak nyo mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, be wise
like a serpent. Be gentle like a dove. Pero karamihan sa mga born again nung araw hanggang ngayon, puro gentle, kulang sa utak, kulang sa pag-iisip. Okay? So dapat magising na kayo. Ang totoong pagsamba sa Diyos ay hindi nakukuha sa gawa. Ang pagsamba sa Diyos ay pananampalataya sa gawa ni Kristo. Gawa ni Kristo, gawa ni Kristo, hindi gawa mo. Pag mag-opening prayer, kakanta ng ako ay lalapit sa inyong harapan, puso kong luha. Pastor Edwin, blasphemy ka. Hindi ako blasphemy. Nagsasabi ako ng totoo. Puro kayo ka-ipokrituhan. Totoo lang. Hypocrite. Parang sinasabi ni Christ sa mga Pariseo, mga ipokrito. That's not true. That is not a worship. Ang worship ay pananampalataya kay Kristo. Hindi dyan sa mga paiyak-iyak nyo. So what's my point dito mga kapatid? Si Kristo ang tinataas ko. Bumalik kayo kay Kristo. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay pananampalataya sa kanyang anak. That is the heart of worship. The heart of worship is all about Christ. Di ba may kanta nga, di ba na I'm coming back to the heart of worship. Kanino daw? It's all about you. Sino yung you? Sino yung you? It's all about you, Jesus. Di ba? Kinakanta natin yun eh. Ano yung sumunod na linya? I'm sorry, Lord, for the things I have made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Si Jesus ang worship. Kay Kristo na andun ang tunay na pagsamba. Hindi yung paiyak-iyak mo. Hindi yung kung ano-ano mga pinagagawa nyo. Kailangan maganda ang tugtugan para maayos ang worship. That is not a worship. That is emotion. That is performance. And to make it clear, that is works. That is works. Gawa yan. Gawa mo yan. Gawa mo yan. Hindi yan gawa ng Diyos. Ang inaantay ng Diyos sa pagsamba ay gawa ni Kristo, gawa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Recipient ka lang. Tanggapin mo lamang na nambahan ka na sa Diyos.